Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1744-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural, hindi umabot sa totong draw ang laban nina Alvin at Ellie. Pagkatapos ng lahat, ginamit lamang ni Alvin ang True Origin Consolidated Beast samantalang si Ellie ay gumamit ng kanyang True Origin Consolidated Territory. Sa katunayan, pinipigilan ni Alvin ang kanyang sarili. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang matalo si Ellie sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang True Origin Consolidated Beast. Hindi niya ito ginawa dahil ayaw niyang ilantad ng maaga ang kanyang trompeta. Dahil napakaraming tao ang nag-aakalang nakalusot na siya sa tuktok ng Refined Saint Stage, kung gayon ay pananatilihin niya ang kanyang lakas sa tuktok ng Refined Saint Stage ng buong lakas. Ang isang ordinaryong martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage ay hindi matatalo ang isang Mastery Refined Saint Stage martial cultivator sa pamamagitan ng paggamit ng True Energy Consolidated Beast Technique. Pantay-pantay ang mga ito sa karamihan. Ang rurok ng Pinong San Stage. Talagang nakapasok na si Alvin sa tuktok ng Refined Saint Stage. Sa nangyari, ang mga bagay ay nangyayari ayon sa kagustuhan ni Alvin. Pagkatapos ng kanyang unang pakikipaglaban kay Ellie, akala ng lahat na naruroon sa eksena ay isa siyang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Itong lalaking ito. Ayos lang kung may breakthrough na siya, pero ayaw niyang aminin. Umiling si Felina at nahihiyang tumingin kay Alvin kahit na may kaunting hinanakit sa kanyang mga mata. Ang rurok ng Pinong San Stage. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Ellie. Hindi niya inaasahan na nakapasok na si Alvin sa tuktok ng Refined Saint Stage. Ang isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage ay hindi isang taong kaya niyang lumaban ng mag-isa kahit gaano pa kaordinaryo o mahina ang martial cultivator. Si Lucio na nagmamasid sa gilid ay may bahagyang mas marangal na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Alvin ay talagang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Dahil ipinakita ni Alvin sa publiko ang kanyang lakas sa tuktok ng Refined Saint Stage, hindi niya nilayo na huminto pagkatapos ng isang bigong welga. Gumalaw siya at bumaril kay Ellie na parang multo. Ellie, mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ni Lucio, at agad niyang pinaalalahanan. Kahit na walang paalala ni Lucio, naramdaman na ni Ellie ang paparating na panganib na patungo sa kanyang daraanan at nilayon niyang iwasan ito kaagad. Gayunpaman, bilang isang Mastery Refined Saint Stage martial cultivator, paano niya maiiwasan ang isang preemptive strike mula sa isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage? Si Alvin ay sumusugod kay Ellie sa pinakamataas na bilis na maaaring taglayin ng isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Bang! Habang tumutunog ang isang malakas na pagsabog, sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, lumitaw si Alvin na nakatayo sa kinaroroonan ni Ellie. Si Ellie, sa kabilang banda, ay pinalipad bago siya bumagsak sa lupa. Magulo ang kanyang hitsura. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang tunay na pinagmulan sa katawan ni Ellie ay pinigilan ng tunay na pinagmulan ni Alvin. Hindi niya ito kayang pakilyusin. Namayani ang kahimikan sa buong eksena. Si Driscoll siya ang nag-provoke kay Alvin at naglabas ng hamon sa kanya. Sa huli, pinalipad pa siya ng isang suntok lang. Kung hindi nagpakatanga si Alvin kay Ellie sa pamamagitan ng paggamit ng True Origin Consolidated Beast sa simula, sa palagay ko ay matalo na si Ellie sa isang galaw lang. Hindi ba obvious? Itong Driscoll siya ay sobrang kumpiyansa. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Karamihan sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ay may mga bakas ng panunuya sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa gulong-gulong si Ellie na sa wakas ay tumayo. Hindi sila magalang sa kanilang mga salita. Parami ng parami ang nagsimulang kutsain siya hanggang sa kalaunan, higit sa 70% ng mga taong naruroon sa eksena ang gumagawa nito. Marahil, marami sa kanila ang hindi katugma ni Ellie. Gayunpaman, napakaraming tao ang nangungutya sa kanya, hindi sila natakot na gagantay si Ellie. Imposibleng gumanti siya sa lahat ng naruroon kung tutuusin. Pagkatapos tumayo ni Ellie, naging purple ang mukha niya bago ito namutla. Wala man lang siyang masabi. Sa ganoong pagkakataon, ano pa ang masasabi niya, bilang natalo? Alvin. Sa sandaling ito, nagsalita si Lucio, matagumpay na nakuha ang atensyon ng lahat.
Tumingin siya kay Alvin at sinabi sa mahinang boses, "Una, kailangan kitang batiin. Pagkatapos makapasok sa spirit pool, nagawa mong makapasok sa tuktok ng Refined Saint Stage. Dahil nalampasan mo na ang rurok ng Refined Saint Stage, normal lang na hindi kami tugma ng kapatid ko para sa iyo. Gayunpaman." Bago matapos magsalita si Lucio, pinutol siya ni Alvin at sinabing, "Gayunpaman, kung handa akong tumanggap ng hamon mula sa inyong dalawa na magsanib puwersa at talunin kayong dalawa, pagkatapos ay pareho kayong magpapasakop sa akin. Iyon ba?" Nang matapos magsalita si Alvin, lahat ng mga disipulo ng Heaven Palace ay tumingin kay Lucio ng masamang tingin. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Alvin, kung gayon si Lucio ay talagang walang hiya. Sa Mystical Sky Mansion 7 Palace, na hindi nakakaalam na nang magsanib puwersa ang Driscoll Brothers, nagawa nilang talunin ang napakaraming powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage. Kumunat ang noo ni Lucio. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Alvin ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, wala siyang paraan sa puntong ito kaya tumango siya at sinabing, "Tama. Natural, kung hindi ka maglakas loob na tanggapin ang hamon, maaari mong tanggihan ito. Kahit natanggihan mo ito, walang sino man ang magsasabi ng anuman dahil mas malakas ka kaysa sino man sa amin." Walang umaasa na si Lucio ay prangka. Bagamat ito ay walang kahihiyan, ito ay napakatapat at mapurol. Si Ellie na bahagyang gumaling pagkatapos uminom ng ilang hilang medicinal pills ay tumingin kay Alvin at nagtanong sa malalim na boses, "Alvin, nangangahas ka bang labanan kaming magkakapatid?" Dahil si Alvin ay nasa tuktok na ng Refined Saint Stage, hindi niya ikinahihiya ang pagkatalo. Gayunpaman, kung may pagkakataon para sa kanya na talunin si Alvin at masira ang kanyang espiritu, tiyak na hindi niya palalampasan ang pagkakataon. Wala siyang pakialam na kasuklam-suklam na kailangan niyang makipagsanib puwersa sa kanyang mga kapatid para magawa iyon. Huwag mo silang pansinin. Nang matapos magsalita si Ellie, isang pamilyar na boses ang narinig sa tenga ni Alvin. Si Felina iyon. Ang mga Driscoll Brothers na ito ay individual na malakas. Sila ang dalawa sa pinakamalakas na tao sa mga disciples ng Heaven Palace's Mastery Refined Saint Stage. Kapag sila ay nagsanib puwersa, ang isang tao na nakalusot pa lamang sa tuktok ng Refined Saint Stage ay hindi katugma sa kanila. Sa Heaven Palace, ang bilang ng mga disipulo sa tuktok ng Refined Saint Stage na natalo ng dalawa ay nasa double digit, mataimtim na sinabi ni Felina. Sa sandaling ito, isa pang pamilyar na boses ang ipinadala sa mga tainga ni Alvin. Si Lance iyon. Junior brother Alvin, wala silang kahihiyan gaya ng inakala kong magiging sila. Maaari mo na lang silang huwag pansinin. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Lance kay Lucio at mapanuksong sinabi, "Lucio, sabihin mo lang na gusto mong manalo sa pamamagitan ng mga numero at iwasan ang kalokohan. Pareho kayong aabot sa mahigit 100, at gayunpaman, hindi ka nahihiyang sabihin na gusto mong makipagsanib puwersa sa iyong kapatid para hamanin ang isang bagong disipulo na wala pang 40 taong gulang." Nang matapos magsalita si Lance, mas maraming tao ang tumingin sa magkapatid na Driscoll na may kakaibang tingin. Tama si Lance. Walang hiya ang magkapatid na Driscoll. Sa aking opinyon, hindi sila handang sumuko at gustong maghayganti sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Walang hiya. Napakawalan giya. Ang mga taong may kabuoang edad na higit sa 100 ay kayang magsanib puwersa upang hamanin ang isang taong wala pang 40 taong gulang. Maraming tao ang nagsalita at kinukutya sila. Namutla ang mukha ng magkapatid na Driscoll bago ito naging purple. Natural, nang tumingin sila kay Lance, may mga bakas ng lamig sa kanilang mga mata. Kung hindi dahil sa napakaraming tao dito at sa mga mahigpit na alituntunin sa Mystical Sky Mansion, sisubog na sila at nataman o napatay si Lance. Huminga ng malalim si Lucio bago siya tumingin kay Alvin at sinabing, "Alvin, sabi ko maaari mong tanggihan ang hamon. Alvin, kung hindi ka maglakas loob na tanggapin, isa kang duwag at bastardo. Alvin, kung hindi mo tatanggapin, hindi ka lalaki." Sabay-sabay, dalawang boses ang ipinadala sa mga tainga ni Alvin. Sila ang voice transmissions mula sa Driscoll Brothers. Halatang sinusubukan nilang galitin at pukawin siya na tanggapin ang hamon. Humph! Pagkatapos makinig sa kanilang voice transmissions, ngumuso si Alvin habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon.
Ang kanyang malamig na mga mata ay dumapo sa mga Driscoll brothers, kahit hindi ninyo ako ginulo o ginalit sa pamamagitan ng voice transmissions, hindi ko tatanggihan ang hamon. Dahil gusto ninyong magsanib puwersa at hamanin ako, sige na. Sige na. Nang marinig ng mga taong naruroon ang mga salita ni Alvin, tumama ito sa kanila na parang kidlat sa isang maaraw na araw. Karamihan sa mga tao ay hindi inaasahan na tatanggapin ni Alvin ang hamon. Masyado kang reckless. Junior Brother Alvin. Kasabay nito, pumasok sa tainga ni Alvin ang voice transmissions ni Felina at Lance. Pareho silang parang balisa. Hindi nila inasahan na tatanggapin ni Alvin ang hamon ng magkapatid na Driscoll kahit na pinayuhan nila siya laban dito. Alvin. Pumayag ka. Masyado siyang walang ingat. Sa totoo lang, siya ay masyadong walang ingat. Kahit sino sa Driscoll brothers ay halos hindi magagapi sa mga disciples ng Heaven Palaces Mastery Refined Saint Stage. Sa synergy sa pagitan ng kambal, nang sila ay nagsanib puwersa, ang bilang ng mga disipulo sa tuktok ng Refined Saint Stage na kanilang natalo ay nasa double digit. Imposibleng talunin ng isang tao na kakapasok lang sa tuktok ng Refined Saint Stage ang Driscoll brothers kapag nagsanib puwersa sila. Natatakot akong hindi ito alam ni Alvin. Kung hindi, hindi niya tatanggapin ang hamon. Sa tingin ko alam ni Alvin. Malapit siya kay Lance, at malamang na pinaalalahanan siya ni Lance. Tinanggap niya yata ang hamon dahil pinukaw siya ng Driscoll brothers sa pamamagitan ng voice transmission. Kanina, sinabi niya na ang mga Driscoll brothers ang nag-provoke sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Masyadong walang hiya ang mga Driscoll brothers. Para tanggapin ni Alvin ang hamon, yumuko sila ng napakababa. Nakakahiya sila sa Heaven Palace. Kahit na, masyadong walang ingat si Alvin. Halata kung ano ang intensyon ng magkapatid na Driscoll sa pag-provoke sa kanya. Masyado pa siyang bata. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Maraming tao ang tumingin sa mga Driscoll brothers ng masama, at marami ang umiling habang nakatingin kay Alvin. Nadama nilang lahat na si Alvin ay masyadong walang ingat. Haha! Magaling! Magaling! Matapos marinig na tinanggap ni Alvin ang kanilang hamon, ang mga Driscoll brothers ay masayang tumawa, lalo na si Ellie. Napakasaya niya, parang nakikita na niya si Alvin na nakahandusay sa lupa matapos talunin niya ng kanyang kapatid. 1745. Talagang pumayag siya. Parang isa lang tong tanga na nahuhumaling sa martial arts. Napangisi si Lucio sa loob. Anuman, dahil tinanggap ni Alvin ang magkasanib na hamon ng magkapatid na Driscoll, ang mga bagay ay naayos na ngayon. Bagamat hindi masyadong maganda ang mga ekspresyon ni Felina at Lance, wala silang ibang sinabi kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil ang sitwasyon ay umunlad sa yugtong ito, huli na para kay Alvin na bumalik pa rin sa kanyang mga salita. Siguro ba ay tiwala siya na kaya niyang talunin ang Driscoll brothers kahit magsanib puwersa sila? Hindi alam ni Felina kung bakit lumitaw ang ideyang ito sa kanyang isipan. Gayunpaman, ibinasura niya ang pag-iisip sa sandaling lumitaw ito dahil naramdaman niyang imposible ito. Sa Mystical Sky Mansion's Heaven Palace, wala ni isa sa mga disipulong nakalusot sa tuktok ng Refined Saint Stage ang kalaban ng Driscoll brothers nang magsanib puwersa sila. Ang lakas ng kapatid na Driscoll ay malawak na kinikilala. Hayaan mo na. Dapat siyang magdusa ng kaunti para hindi na siya maging mapanghimagsik sa susunod, at matututo siyang makinig sa mga salita ng iba. Natural, hindi nasisiyahan si Felina na hindi pinakinggan ni Alvin ang kanyang payo. Dapat niyang malaman na ito ay para sa kanyang kapakanan. Tumayo si Alvin sa tapat ng Driscoll brothers habang tumahimik ang paligid. Kahit na maraming tao ang naroroon, nanatiling tahimik ang lahat. Napakatahimik na kahit ang tunog ng pagbagsak ng karayom ay naririnig. Anong nangyayari dyan? Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Boses iyon ng isang disipulo mula sa Heaven Palace na kararating lang. Nalilito ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa malaman niya ang nangyari sa mga taong nakapaligid sa kanya. Agad siyang sumama sa mga manunood. Ang Alvin na ito ay sobrang kumpiyansa. Bagamat nakarating na siya sa tuktok ng Refined Saint Stage, hindi pa ito masyadong matagal mula noon. Hindi siya kalaban ng Driscoll brothers kung magsanib puwersa sila. Habang si Alvin at ang Driscoll brothers ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, parami ng paraming tao ang dumating.
Biglang napunta ang atensyon ng isa sa mga alagad ng palasyo ng langit sa isang binata na kakasali lang sa karamihan. Mapagpakumbaba niyang binati siya, Senior Brother Paul. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Paul, ang direktang disipulo ni Master Stephen, ang Vice Palace Master of Heaven Palace. Siya rin ang taong nanguna kay Alvin sa Spirit Pool noon. Junior Brother Alvin, ikaw ay walang ingat. Nabalitaan ko na ang tungkol sa Driscoll Brothers. Ang mga ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage ay maaaring hindi nila katugma, lalo pa ang katotohanan na ngayon ka lang nasira. Nagpadala si Paul kay Alvin ng voice transmission nang siya ay nagpakita. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Paul. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ako sigurado. Ang tugon ni Alvin ay puno ng kumpiyansa. Natigilan si Paul sa kumpiyansa na sagot ni Alvin. Tinitigan niya ito bago sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, kung ganoon nga, hihintayin ko ang iyong pagganap, Junior Brother Alvin. Naturally, kahit na hindi ka katapat para sa kanila, hindi mo kailangang mag-alala na palihim nilang sinasabotahe ang iyong pagkakataong makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Kung kailangan, gagawa ako ng hakbang. Salamat, Senior Brother Paul. Bagamat hindi isip ni Alvin na kakailanganin niya ang tulong ni Paul, pinasalamatan niya pa rin siya sa pamamagitan ng voice transmission dahil sa kanyang magandang intensyon. Si Lucio na nakatayo sa tabi ni Driscoll nakatitig siya kay Alvin habang sinasabi niya sa kanyang malalim na boses, Alvin, pareho kaming hindi magpapabuli sa iyo para makapag-first move ka. Sa sandaling ito, ang mga aura ng magkapatid na Driscoll na nakatayong magkasama ay nagsama-sama sa kakaibang paraan. Kakaiba ang vibe na ibinigay nito kay Alvin, para bang isang tao ang kaharap niya, hindi dalawang tao. Ang pagsasama-sama ng mga Driscoll Brothers ay hindi kasing simple ng tila. Isantibi ang lahat, ang kakayahang pagsamahin ang kanilang mga aura ng ganito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng lahat ng kambal. Nagtaas ng kilay si Alvin sa pagtataka. Natural, hindi siya nag-aalala kahit na iyon ang kaso. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hindi ginagamit ang Celestial Supreme Treasure, hindi man lang siya natakot sa Early Eminent Saint Stage Martial Cultivators, pati na sa mga powerhouse sa Refined Saint Stage. Natural lang na hindi alam ng iba ang tungkol dito. Matapos marinig ang mga salita ni Lucio, natural na inis si Felina. Panunuyan niyang sinabi, nakakatuwa. Kahit na sa edad na ito, ang magkapatid na lalaki ay nagtutulungan upang labanan ang isang solong tao. Sila ay kahit na walang kahihiyan upang sabihin na hindi sila nananakot ng iba. Ang kawalang hiyaan ng magkapatid na Driscoll ay talagang nagpalawak ng aking pananaw. Bagaman hindi siya nagsasalita ng malakas, narinig siya ng lahat ng naruroon sa eksena at sumang-ayon sa kanya. Inikot nito ang mga ekspresyon ng Driscoll Brothers, ngunit hindi nila mapabulaanan ang kanyang mga sinabi. Nakatitig lang sila sa kanya. Si Felina ay, natural, hindi natatakot sa kanila. Kahit na ano, siya pa rin ang dakilang young miswang ng Tyrannic Saber Mansion. Kung maaari, ayaw din nilang masaktan si Felina. Sigurado ka bang gusto mo akong gumawa ng first move? Tanong ni Alvin habang walang pakialam na nakatingin sa Driscoll Brothers. Ano? Nag-aalala ka ba na mandaya ang kapatid ko? Ellie Sneed. Huwag kang mag-alala. Ako, si Lucio, ay laging tumutupad sa aking salita. Ang aking mga salita ay kumakatawan sa ating dalawa. Ngumuso si Lucio. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Tumanggaw si Alvin matapos marinig ang kanilang mga salita. Nanlamig ang kanyang mga mata habang ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay gumalaw at lumundag palabas sa 79 na Saint Veins. Sa isang kisap lang ng mata, lumitaw ang isang teritoryo sa loob ng 100 metrong radius ng Alvin. Ang kanyang teritoryo ay, natural, ang 10,000 Swords Territory. Gayunpaman, dahil sa Sun True Origin, ang kanyang 10,000 Swords Territory ay tila nagbagong anyo sa isang napakalaking nagliliyab na araw na hindi lamang nagtago sa kanya mula sa mga mata ng mga tao, ngunit binalot din nito ang mga Driscoll Brothers. Agad na naharang ang paningin ng mga tao sa labas. Walang makakita ng kahit ano. Ano iyon? Mukhang isang teritoryo. Anong teritoryo iyon? Hindi ko talaga makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sa labas ng teritoryo, maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang nagkagulo. Paanong hindi sila kung ang kanilang paningin ay naharang sa isang mahalagang sandali?
Nababalisa sila, ngunit nakaramdam din sila ng kawalan ng magawa. Ito ang kanyang teritoryo. Mukhang nagulat si Felina. Anong teritoryo ito? Bagamat hindi ito ang una o ikalawang araw ng kanyang pagkikita kay Alvin, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang teritoryo. Ito ay sa parehong oras, sina Joros at Finch na nasa karamihan ng mga tao ay muling nagkatinginan at nakita ang pagkabigla at hindi makapaniwala sa mga mata ng isa't isa. Itong teritoryo. Bakit ito katulad ng inilarawan ng aking tiyuhin bilang teritoryo ni Fulton? Nabalitaan ko rin ang tungkol dito. Matapos mabuo ni Fulton ang kanyang teritoryo, parang isang napakalaking nagliliyab na araw ang lumitaw. Ang teritoryo ni Alvin ay talagang katulad ni Fulton. Sa katunayan, parang may malapit silang relasyon. Pareho silang nagpadala ng voice transmission sa isa't isa, at naririnig nila ang pagkabigla sa tono ng isa't isa. Samantala, sa loob ng 10,000 Swords Territory, malayo sa mga mata, nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ng magkapatid na Driscoll. Natuklasan nila na ang tunay na pinagmulan sa kanilang mga katawan ay tila pinigilan. Paano ito posible? Imposible. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Refined Saint stage, ang teritoryo na pinagsama-sama ng kanyang true origin ay hindi dapat supalan ang true origin sa ating mga katawan. Tanging ang mga powerhouse sa Eminent Saint stage ang kayang sugpuin ang ating true origin sa pamamagitan ng True Origin Consolidated Territory. Nagsimulang mataranta ang magkapatid na Driscoll. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na si Alvin ay maaaring isang Eminent Saint stage powerhouse. Si Alvin ay isang bata lamang na hindi pa umabot sa edad na 40. Paano nila maiuugnay ang gayong kabataan sa isang Eminent Saint stage powerhouse? Natural, si Alvin ay hindi isang Eminent Saint stage powerhouse. Ang dahilan kung bakit ang teritoryo ay pinagsama-sama mula sa kanyang true origin ay maaaring supalan ang Driscoll Brothers' true origins ay dahil sa kanyang son true origin. Sa mga tuntunin ng lakas, ang son true origin sa kanyang katawan ay kasalukuyang maihahambing sa isang ordinaryong Eminent Saint stage na true origin ng powerhouse. Iyon ang dahilan kung bakit ang true origins ng Driscoll Brothers ay pinigilan. Ito ay dapat na isang dagdag na kakayahan ng kanyang teritoryo. Tama. Maaaring ang kakayahan ng kanyang teritoryo ang pumipigil sa true origin sa ating mga katawan. Bulong ni Lucio sa kanyang sarili, at si Ellie na nakarinig nito ay tumango bilang pagsang-ayon. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, narinig pa rin ito ni Alvin. Natigilan si Alvin. Hindi niya akalain na ganoon kaganda ang imahinasyon nila. Dapat na itong matapos ngayon. Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Kasunod nito, ang 10,000 solidified golden sword ray sa 10,000 swords territory ay mabilis na bumaril patungo sa Driscoll Brothers. Nanginginig ang hangin habang lumilipad ang libu-libong espada. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ay nakaramdam ng pressure. Isipin na ang focus ng pag-atake nito. Wow! Ang mga espada ay lumilipad papasok mula sa lahat ng direksyon, habang papalapit sila ng palapit, si Ellie ang unang gumuho. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto dahil presyon, at siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Di nagtagal, sumunod din si Lucio sa kanyang mga yapak. Anong teritoryo ito? Sa sandaling ito, pareho silang sinusubukan ang kanilang makakaya upang pakilyusan ang tunay na pinagmulan sa kanilang mga katawan. Nakatitig lang sila sa isa't isa habang nakikita ang gulat at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng isa't isa. Ang presyon na dulot ng 10,000 sinag ng espada ay katulad ng 10,000 bundok na bumabagsak sa kanila. Napakawalang kwenta. Napangiti ng masama si Alvin nang makita niya kung gaano sila kaawa-awa. Tuluyan na siyang nawala ng gana makipaglaro sa kanila. Sa isang pag-iisip lamang, 10,000 mga espada ang mabilis na napalitan ng isang napakalaking gininto ang espada na tumawid sa kalangitan. Bumagsak. Dumapo sa kanila ang katawan ng espada. 1746. Ang 10,000 swords territory ay pinagsama-sama mula sa son true origin ni Alvin. Sa mga tuntunin ng puwersa, ang kanyang son true origin ay kasalukuyang maihahambing sa true origin of an early Eminent Saint stage martial cultivator. Natural, ang puwersang ginawa mula sa welga ng dambuhalang espada na nabuo mula sa 10,000 sword ray na nabuo sa 10,000 swords territory ay hindi karaniwan. Bang!
Habang ang tunog ng isang malakas na pagsabog ay tumunog mula sa puwersa ng dambuhalang espada na dumapo sa Driscoll Brothers, pareho silang pinalipad. Dahil sa kanilang mga tanawin na hinaharangan ng 10,000 Swords territory, hindi makita ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Gayunpaman dahil hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob, hindi ito nangangahulugan na hindi nila naririnig ang nangyayari sa loob. Kanina, narinig nila ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin. Kasing lakas ng hangin at kulog. Lalo silang natense nang makarinig sila ng tunog ng pagsabog. Sa susunod na saglit, nakita nila ang dalapolgura na bumaril mula sa ginintoang teritoryo. Matapos lumipad ng humigit kumulang 100 metro ang layo, nahulog sila at bumagsak sa lupa. Sila ay ganap na tahimik. Sila ang mga Driscoll Brothers. Napakabilis, may nakakilala sa dalawang walang malay na figure. Hindi niya maiwasang mapalunok kaagad. Pipinadala sila ni Alvin. To think na nahimatay pa sila. Sila ang Driscoll Brothers for God's sake. Kapag nagsanib puwersa ang Driscoll Brothers, hindi posibleng talunin sila ng mga martial cultivators na kakapasok lang sa tuktok ng Refined Saint stage. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Masyadong malakas si Alvin, di ba? Napakabilis niyang pinaalis ang mga Driscoll Brothers kahit na nagsanib puwersa sila. Sayang ang teritoryo ni Alvin ay masyadong nakakabulag. Kung hindi, makikita natin kung paano niya natalo at napatumba ang Driscoll Brothers. Ang mga alagad ng Mystical Sky Mansion ay nag-usap sa isa't isa pagkatapos nilang mapasinghap. Marami sa kanila ang nakatingin sa walang malay na Driscoll Brothers habang ang natitirang mga disipulo ay nakatingin sa parang gintong ball ang teritoryo na unti-unting naglalaho. Sabik silang makita ang tao sa loob. Nais nilang malaman kung ang tao sa loob ay nasugatan dahil ang magkapatid na Driscoll ay hinimatay. Freak! Nang ipadala ang mga Driscoll Brothers na lumipad palabas, si Felina ay natigilan. Bagamat naisip niya na maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo ang lalaki, hindi sumagi sa isip niya na mananalo ito sa tuwiran at katawa-tawang paraan. Sa sandaling lumitaw ang teritoryo, binalot nito ang magkapatid na Driscoll. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin at isang pagsabog ay tumunog bago ang mga Driscoll Brothers ay pinalipad palabas. Bukod dito, sila ay nahimatay na parang dalawang patay na aso. Bagamat inakala ni Felina na maaaring manalo si Alvin dahil sa kumpiyansang ipinakita niya, ito ay panandalian lamang. Subconsciously, hindi niya akalain na matatalo ni Alvin ang Driscoll Brothers. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Hindi lamang ito sapat na upang patunayan na si Alvin ay nakalusot sa tuktok ng Refined Saint stage, ngunit ang kanyang husay ay nalampasan din ng mga ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Kung tutuusin, ang pagkatalo sa magkapatid na Driscoll kapag nagsanib puwersa sila ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, binawi ni Alvin ang kanyang teritoryo at inihayag ang kanyang sarili. Hingal. 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 Bagamat alam ng marami sa kanila na si Alvin ay nasa loob ng teritoryo, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga nang ipakita niya ang kanyang sarili. Makapangyarihan. Siya ay talagang makapangyarihan. Anong klaseng halimaw si Alvin? Katatapos lang niyang makapasok sa tuktok Refined Saint stage mahigit 2 buwan na ang nakalipas, pero napakalakas na niya. Madali pa niyang natalo ang Driscoll Brothers nang magsanib puwersa sila. Marahil ay naisip ng magkapatid na Driscoll na dahil kamakailan lamang ay nakapasok si Alvin sa tuktok ng Refined Saint stage, madali siyang mabuli. Sa palagay ko ay hindi sumagi sa kanilang isipan, kahit na sa pinakamaliit nilang panaginip, na ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga elite powerhouse na iyon sa tuktok ng Refined Saint stage kahit na kamakailan lamang ay gumawa siya ng tagumpay. Hindi katakatakang tinanggap ni Alvin ang kanilang magkasanib na hamon. Sa lumalabas, hindi siya kumikilos ng walang ingat, ngunit siya ay tunay na may tiwala. Humph! Ang Driscoll Brothers ay talagang bumagsak sa sarili nilang mga paa sa pagkakataong ito. Ang grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Sa kanilang talakayan, pinuri nila ang lakas ni Alvin at kinutya ang magkapatid na Driscoll sa labis na pagpapahalaga sa kanilang sarili. Alam ko. Si Junior Brother Alvin ay hindi mukhang isang taong walang ingat.
Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ko na ang kanyang lakas ay kayang talunin ang magkasanib na hamon ng mga Driscoll brothers. Emosyonal na napabuntong hininga si Lance habang nakatayo siya sa malayo, pinapanood si Alvin. Nang makilala niya si Alvin sa unang pagkakataon, nakipag-draw siya kay Alvin. Alam niyang pinipigilan ni Alvin ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, naghinala na siya na si Alvin ay isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint stage. Kung paano sinadya ni Alvin ang pagpigil at kontrolin ang kanyang lakas para makatabla sa kanya ay hindi kayang gawin ng isang tao sa Mastery Refined Saint stage. Tanging isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint stage at pataas ang madaling makakagawa noon. Tiyak na ang paglilinis mula sa spirit pool ang nagpapataas sa lakas ni Junior Brother Alvin, ang isip ni Lance sa kanyang sarili. Sa di kalayuan, muling nagpalitan ng tingin sina Joros at Finch sa isa't isa. Kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Sabay-sabay pa silang sumigaw, napakalakas. Ang lakas ni Alvin ay malamang na hindi mas mababa kaysa kay Fulton na dating lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion, komento ni Finch na may malungkot na ekspresyon. Tama. Nasa tuktok lang ng Refined Saint stage si Fulton, katulad ni Alvin. Kung talagang maglalaban silang dalawa, walang sinasabi kung sino ang mananalo. Tumanggaw si Joros, sang-ayon sa sinabi ni Finch. Ang pamamaraan ni Alvin ay halos kapareho kay Fulton. Mukhang kilala niya talaga si Fulton. Sa tingin mo ba ay may kinalaman kay Fulton ang mga pabor na gusto niyang ibalik sa ating mga nakatatanda? Ungol ni Joros habang nakatingin kay Finch. Ang ideyang ito ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong binanggit mo ito, posible na. Sa pagkakataong iyon, pinanindigan ni Fulton ang ating mga nakatatanda. Dahil inalagaan siya ng ating mga nakatatanda sa Rising Sky Ranking Battle, marahil, nakonsensya siya at may utang na loob sa ating mga nakatatanda. Malamang ay may malapit na relasyon si Alvin kay Fulton. Posibleng narinig na niya ang bagay na ito mula kay Fulton at sa kanyang mga planong tulungan siyang mabayaran. Tumanggaw si Finch bilang pagsang-ayon. Naramdaman din ni Joros na malamang na dahilan ito pagkatapos makinig kay Finch. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi sila naghinala na si Alvin at Fulton ay iisang tao. Ito ay dahil sigurado silang hindi siya nagkukunwari. Sa panahon ng Rising Sky Mansion Battle, natitiyak din ng kanilang mga nakatatanda na hindi nakabalat kayo si Fulton. Bukod dito, kahit na hindi nila nakita si Fulton ng personal, nakita nila ang kanyang larawan. Magkaiba ang hitsura ni na Alvin at Fulton. Matangkad ang hitsura ni Alvin, hindi katulad ni Fulton na may ordinaryong hitsura. Sa tingin mo, posible bang maging mga disipulo sina Alvin at Fulton ang iisang master? Tumingin si Finch kay Joros at nag-isip sa pamamagitan ng voice transmission. Posible. Hindi sigurado si Joros, ngunit pakiramdam niya ay may posibilidad din. Nang hulaan ni na Finch at Joros ang relasyon ni na Alvin at Fulton, inihahambing din ni Felina si Alvin kay Fulton. Sa kasalukuyang lakas na ipinapakita niya, malamang na hindi siya mas mababa kay Fulton. Hindi ako makapaniwala na magiging ganito kalaki ang elevation ng kanyang lakas pagkatapos niyang makapasok sa Mystical Sky Mansion. Kasabay nito, ang tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin ay bahagyang nagbago rin. Natural, hindi ito alam ni Alvin. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa tabi ni Paul na napasigaw sa pagkabigla sa kanyang naunang pagganap. Junior Brother Alvin, hindi ako makapaniwala na ang paglalakbay sa spirit pool ay nagpapataas ng iyong cultivation base. Ang mga Driscoll brothers na iyon ay kilalang kilala sa ating Heaven Palace. Wala sa mga disipulong nakalusot pa lamang sa tukok ng Refined Saint stage ang katapat nila. Gayunpaman, nasira mo ang kanilang sunod-sunod na panalo. Nang matapos ni Paul ang kanyang pangungusap, malalim ang kanyang iniisip. May pakiramdam ng paghanga sa kanyang mga tingin habang nakatitig kay Alvin. Sa pinakakaunti, malayo siya sa pagkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas noong siya ay edad ni Alvin. Sa likas na talento ni Alvin, ilang oras na lang bago niya mahihigitan si Paul kung hindi siya mamamatay. Walang alinlangan si Paul tungkol dito. Ha? Anong nangyari? Hindi ba't sina Lucio at Ellie? Bakit sila nakahandusay sa lupa ng ganoon? Parang nasugatan sila.
Hindi nagtagal, mas marami pang alagad mula sa Heaven Palace at 3 palasyo ang dumating sa summit para manood ng palabas. Pagdating pa lang nila, napagtanto nilang hindi tama ang atmosphere. Nakita rin ng maraming disipulo mula sa Heaven Palace ang mga Driscoll brothers na nakahandusay sa lupa. Nakilala nila agad sila. Ang Driscoll brothers ay maaaring ituring na medyo sikat sa Heaven Palace. Pagkatapos ng lahat, sila ay dalawang mga disipulo ng Mastery Refined Saint Stage na maaaring talunin ang isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage kung sila ay magsanib puwersa. Kahit na maraming mga disipulo mula sa 3 iba pang mga palasyo ang nakarinig tungkol sa Driscoll brothers, mayroon ding ilan na hindi pa nakarinig tungkol sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos napunan sila ng mga alagad ng palasyo ng langit, sa wakas ay nalaman na nila kung sino ang dalawang lalaking nakahandusay sa lupa. 2 Mastery Refined Saint Stage disciples ay talagang matatalo ang isang ordinaryong disipulo sa tuktok ng Refined Saint Stage kapag nagsanib puwersa sila. Ganyan ba talaga sila kalakas? Ang mga alagad ng 3 palasyo na unang nakarinig ng Driscoll brothers ay nagulat dito. Ano ang nangyari sa kanila? Hindi ba ngayon ang kompetisyon para makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone para sa Heaven Palace? Bakit nasugatan sa lupa ang magkapatid na Driscoll? Sa pagkakaalam ko, mahigit 50 taong gulang na sila at hindi pinapayagang pumasok sa St. Martial Secret Zone. Bakit hindi natin tanungin ang mga naririto kanina at alamin kung ano ang nangyari? Nagtanong-tanong ang grupo ng mga disipulo ni Mystical Sky Mansion na kararating lang, at maraming mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na narito kanina ay same time na nagpaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari at binigyang diin kung paano madaling natalo ni Alvin ang Driscoll brother. Ano? Sinaktan sila ni Alvin at pinatalsik sila. My goodness! Nakarating na talaga si Alvin sa tuktok ng Refined Saint Stage. Hindi yan ang punto. Ang punto ay si Alvin ay nakalusot pa lamang sa tuktok ng Refined Saint Stage kamakailan, at kayanan niyang talunin ang Driscoll brothers kahit na sila ay nagsanib puwersa. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Alvin ay higit pa sa ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage. 1747. Higit pa sa isang ordinaryong powerhouse na nasa tuktok ng Refined Saint Stage. Tama. Huwag kalimutan kung sino ang mga Driscoll brothers. Ang bilang ng mga taong natalo nila sa peak ng Refined Saint Stage na mga numero sa 2 digit sa Heaven Palace nang magsanib puwersa sila. Ang mga disipulong katatapos lang makalusot sa rurok ng Refined Saint Stage sa loob ng wala pang 1 taon ay walang silbi sa harapan nila. Madali silang natalo. Eksakto. Tiyak na nakagawa si Alvin ng isang pambihirang tagumpay sa panahon ng paglilinis ng Spirit Pool. Sa madaling salita, nakarating lamang siya sa tuktok ng Refined Saint Stage wala pang 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit natalo pa rin niya ang Driscoll brothers sa ganoong kalakas na paraan nang sila ay nagsanib puwersa. Hindi ako makapaniwala na maliban sa pagkakaroon ng mataas na likas na talento, ang diskarte ni Alvin ay ganito rin kalakas. Sa totoo lang, kung wala ang teknik, imposibleng makatabla man lang siya sa Driscoll brothers kung nakalusot lang siya 3 buwan na ang nakakaraan, lalo pa ang pagkatalo sa kanila. Nang makita ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ang resulta ng sagupaan sa pagitan ng magkapatid na Driscoll at Alvin, tumingin sila kay Alvin na may mga bakas ng paggalang sa kanilang mga mata. Sa mundong ito kung saan namumuno ang malalakas, natural lamang sa mga tao na igalang ang mga makapangyarihang tao. Sa sandaling ito, nakuha ni Alvin ang paggalang ng grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion. Nakikita mo ba ito? Ang iyong likas na talento at lakas ay kinilala nila. Pagkatapos ng labanang ito, sigurado akong darating ang Lord Mansion Master at hahanapin ka sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Paul nang makita niya ang magalang na hitsura na sinanay ni Alvin. Darating si Lord Mansion Master at hahanapin ako. Nagulat si Alvin. Bakit niya ako hahanapin? Bakit pa? Natural, ito ay dahil sa iyong likas na talento at gusto kang tanggapin bilang kanyang direktang disipulo. Sa katunayan, malamang na ikaw ang kanyang huling disipulo. Nang matapos ni Paul ang kanyang pangungusap, may mga bakas ng inggit sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin.
Sa Mystical Sky Mansion, ang Mansion Master ang pinakakataas-taasang nilalang, at sa parehong oras, ang pinakamalakas na tao sa Mystical Sky Mansion. Kung ang isa ay magiging kanyang alagad, ang kinabukasan ng isa ay magiging maliwanag at walang limitasyon. Direktang disipulo. Huling disipulo. Marahil ay matutuwa ang isang ordinaryong tao kapag narinig nila ang mga salita ni Paul, gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagdulot lamang ng pagkabalisa kay Alvin. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Cloud Continent, hindi pa niya kinuha ang sinuman bilang kanyang Panginoon noon dahil mayroon siyang lifetime memory ng Rebirth Martial Emperor. Hindi niya akalain na may kwalipikadong maging Panginoon niya. Pagdating niya sa Dao Martial Saintland, mula nang makilala niya si Arwin, nakakuha siya ng guro, hindi master. Sa huli, pagkatapos makuha ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, Legacy, itinuring niya si Berting bilang kanyang master sa kanyang puso. Siya lang ang master na nakilala niya. Dahil sa kadahilanang ito, kahit na gusto ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na kunin siya bilang isang direktang disipulo, o maging ang kanyang huling disipulo, hindi siya interesado. Sa puso niya, iisa lang ang Panginoon niya. Ang master sa kanyang puso ay ang Sword Saint Berting na hindi pa niya nakilala. Matapos makuha ang pamana ng Sovereign Heart Sword, itinuring niya si Berting bilang kanyang Panginoon. Bukod dito, itinuring din niya ang kanyang sarili bilang ang tanging kahalili ng Fograin Progeny. Walang alinlangan kay Alvin ang atensyon ng mga disipulo na kwalipikadong makipagkompetensya para sa isang pwesto sa pagpasok sa Saint Martial Secret Zone. Sa buong lugar, sa grupo na 3 o 4, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ay paminsan-minsan ay tumitingin kay Alvin habang pinag-uusapan nila siya. Alvin. Kasabay nito, sina Joros at Finch na orihinal na nakatayo sa di kalayuan ay naglakad patungo kay Alvin na may mainit na ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nilang magkusa na batiin siya, ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makipag-alyansa sa iyo. Bago pa sila makasagot ni Alvin, si Felina na nakatayo sa tabi niya ay bumantong hininga habang siya ay tumunog, huwag kang masyadong sabik na magpasalamat sa kanya. Sino ang nakakaalam kung pareho kayong makakakuha ng pwesto para makapasok sa Saint Martial Secret Zone? Kung mabibigo kang makakuha ng pwesto, hindi mo na kailangang magbanggit ng anumang bagay tungkol sa pakikipag-alyansa sa kanya. Tama ka, Miss Felina, tumango si Joros bago tame time na sinabi, gagawin ko ang lahat sa aking makakaya para makakuha ng pwesto sa kompetisyon ngayon. Kahit na ganoon, may utang pa rin akong pabor sa iyo, Alvin. Kailangang sabihin ng isa na ang mga salita ni Joros ay hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Maging si Alvin ay hindi maiwasang humanga sa kanya. Ako rin. Tumango si Finch sa sandaling ito. Firms. Sa aming 4, ikaw ang may pinakamaliit na pagkakataong makakuha ng pwesto para makapasok sa Saint Martial Secret Zone. Sabi ni Felina pagkatapos niyang ngumuso habang malamig na nakatingin sa kanya. Nang marinig ni Finch ang kanyang mga salita, nakaramdam si Finch ng kaunting awkward, ngunit nanatili siyang tahimik. Minsan na niyang naranasan kung gaano kalakas ang young miss na ito. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan ang young miss na ito ay nagtatago pa rin ng sama ng loob sa kung gaano siya kawalang galang pagkatapos ng mahabang panahon. Alam ni Finch na ang pananatiling tahimik sa sandaling ito ay ang tamang desisyon. May sama ka ng loob sa kanya. Curious na tanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission nang mapansin niya kung gaano ka-tense si Felina. Walang sama ng loob. Hindi ko lang gusto ang taong ito, malamig na tugon ni Felina sa pamamagitan ng voice transmission. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Si Lucio ay nagkamalay na, bulalas ng isang tao sa sandaling ito sa malakas na boses. Lahat, kabilang si Alvin, ay nalipat ang kanilang atensyon kay Lucio na nakahandusay sa lupa. Matapos magkamalay, kinain ni Lucio ang hilang medicinal pill habang nagpupumilit siyang umupo. Pagkatapos, niyugyug niya si Ellie para magising siya. Naka-crossleg ang magkapatid para tunawin ang hilang medicinal pill. Sa paglipas ng panahon, ang mga kulay ay bumalik sa kanilang maputlang mukha, ngunit sila ay lumitaw na napakahina. Nagawa nilang tumayo sa maraming kahirapan sa pamamagitan ng pagsuporta sa isa't isa.
Nang maramdaman nila ang mapanuksong mga tingin sa kanilang paligid, nahihiya silang iangat ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, tanging pagsisisi ang natitira sa kanilang mga puso. Gaano kabuti kung hindi nila subukan at maghanap ng gulo sa taong ito sa kanilang sariling kagustuhan. At least, hindi sila nahuhulog sa ganoong lugar. Lumiko ang magkapatid na Driscoll upang umalis sa summit pagkatapos nilang sumulyap kay Alvin ng may takot. Sok. Aalis na kayong dalawa. Sa sandaling ito, si Felina na nakatayo sa tabi ni Alvin ay lumipad palabas at hinarangan ang landas ng magkapatid na Driscoll na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lucio, ngunit wala siyang nagawa. Sa halip, nagtanong siya sa kanyang malalim na boses, "May gusto ka bang sabihin, Miss Felina?" Sa background ni Felina, hindi siya isang taong kayang masaktan. Kahit na hindi niya isinaalang-alang ang kanyang background, sa kanyang mahinang estado, hindi siya katugma para sa kanya. Dahil dito, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat kahit na siya ay galit na galit. Pareho kayong tanga, wala man lang akong masabi sa inyo. Curious lang ako kung alam niyo bang pareho kayong parang abandonadong aso ngayon. Walang pakialam na sumagot si Felina. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang ekspresyon ni Lucio ay naging seryoso habang ang katawan ni Ellie ay nanginginig sa sobrang galit. Itinuro niya ng daliri si Felina habang sinasabi niya, "Ikaw." Marahil, siya ay sobrang galit, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Naniniwala ka ba na babaliin ko ngayon ang paa ng iyong aso kapag hindi mo ito agad binawi? Ngumuso si Felina habang kumikinang ang isang masamang ilaw sa kanyang mga mata. Bago na pagtanto ni Ellie kung ano ang nangyayari, nakakilos na si Lucio sa bilis ng kidlat. Kasabay nito, yumoko siya kay Felina. "Miss Felina, wala pang alam ang nakababatang kapatid ko. Bilang kuya niya, hihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Patawarin mo kami." Sabi nga sa kasabihan, mahirap manampal ng nakangiti. Masyado nang sumuko si Lucio kaya halos nawala na rin ang galit ni Felina. Dahil dito, wala na siyang balak na pagtawanan pa sila. Nang mawala ang magkapatid na Driscoll sa paningin ng lahat, bumalik si Felina upang tumayo sa tabi ni Alvin. "Wala ka talagang patawad." Pagbalik niya, umiling si Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ba't sinubukan ko lang na maghayganti para sa iyo?" Sumagot si Felina, "Noon, patuloy ka nilang pinupukaw. Kapag hindi ka nagawang talunin ng isa sa kanila, naglabas sila ng magkasanib na hamon. Pero maganda ang kinalabasan. Pareho silang na-knockout mo sa isang iglap lang." Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kumikinang ang kanyang mga mata. "Halika, pwede mo bang sabihin sa akin ang iyong mga sekreto? Ano ang antas ng iyong lakas ngayon?" Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad na inilipat ni Paul, Lance, Joros, at Finch ang kanilang atensyon kay Alvin. Na-curious din sila sa bagay na ito. "Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako magagapi laban sa lahat ng nasa ibaba ng Eminent Saint Stage, maniniwala ka ba sa akin?" Nakangiting tanong ni Alvin. "Syempre hindi." Inilibot ni Felina ang kanyang mga mata kay Alvin. "Sa palagay mo ba ay walang sino man sa tuktok ng Refined Saint Stage ang kakampi mo dahil natalo mo ang Driscoll Brothers? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Driscoll Brothers ay ganap na hindi katugma sa isang tunay na powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage, okay? At saka, baka matalo ka pa sa kahabag-habag na paraan tulad ng mga Driscoll Brothers kung lalaban ka sa kanila." Nang makita ni Alvin si Felina ay naisip niya na nambobola lang siya, umiling lang siya at ngumiti nang hindi na nagpapaliwanag pa sa sarili. Pinuno nito si Felina ng pagmamataas dahil akala niya ay nataman niya ang mahinang lugar ni Alvin dahil hindi niya pinabulaanan ang kanyang mga salita. Para naman kay Paul at sa iba pa, sila, natural, ay hindi naniniwala kay Alvin tulad ni Felina. Hindi magagapi laban sa lahat ng nasa ilalim ng Eminent Saint Stage. Ang siyam na salitang ito ay tila simple, ngunit hindi ito kasing simple ng tunog sa totoong buhay. Sa paglipas ng panahon, nagpakita sa wakas si Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace. Siya ang moderator para sa kompetisyon para makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Marshall Secret Zone ngayon.
Pagdating niya, nagpaalam si Paul kay Alvin at sa iba pa bago siya tumayo sa tabi ni Steven. Ikinwento rin niya ang nangyari kay Steven at binigyang diin ang malakas na lakas na ipinakita ni Alvin. Ano? Nang marinig ito ni Steven, natarante siya. Natalo niya ang Driscoll brothers sa loob lang ng ilang paghinga kahit nagsanib puwersa sila. Bilang Vice Palace Master of Heaven Palace, natural na alam ni Steven ang tungkol sa ilang tao sa Heaven Palace, at kasama rito ang Driscoll brothers. Naalala niya ang magkapatid na Driscoll dahil natalo nila ang marami sa mga disipulo ng Heaven Palace sa tuktok ng Refined Saint stage nang magsanib puwersa sila. 1748. Nang ang dalawang martial cultivator sa tuktok ng Mastery Refined Saint stage ay nagsanib puwersa upang talunin ang isang tao sa tuktok ng Refined Saint stage, kahit na ang huli ay hindi isang elite sa mga powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage, ito ay isang bagay pa rin na nakakamangha at nagkakahalaga ng pagbibigay pansin dahil ang huli ay nanalo. Ang Palace Master of Heaven Palace ay bihirang inaalala ang kanyang sarili sa mga bagay sa Heaven Palace. Kadalasan, si Steven, ang Vice Palace Master, ang namamahala sa Heaven Palace. Dahil dito, natural lang na alam niya ang tungkol sa Driscoll brothers. Dahil sa katotohanang alam niya ang lakas ng magkapatid na Driscoll nang magsanib puwersa sila, labis siyang nabigla nang malaman niyang nagawa nilang talunin ni Alvin sa loob lamang ng ilang paghinga. Napakalakas na ng taong ito pagkatapos lumabas mula sa spirit pool 3 buwan na ang nakakaraan. Tumingin si Steven kay Alvin na nakatayo sa malayo na may pagtataka sa kanyang mga mata. Bagamat alam niyang makapangyarihan ang likas na talento at kakayahan ni Alvin, hindi niya inasahan na kaya niyang talunin ang magkasanib na hamon ng magkapatid na Driscoll kahit na pinaghihinalaan niyang nakapasok si Alvin sa tuktok ng Refined Saint stage pagkatapos lumabas sa spirit pool. Sa ganang kanya, ang isang taong kayang talunin ang kapatid na Driscoll kapag sila ay nagsanib puwersa ay maaaring ituring na isang piling tao sa mga powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Vice Palace Master. Si Steven ang nagbigay kay Alvin ng pagkakataon na makapasok sa spirit pool dati. Dahil dito, nang makita niyang nagpakita si Steven, agad niya itong pinuntahan at binati ito ng nakangiti. Alvin, hindi ko inaasahan na magiging napakalakas mo. Sa iyong kasalukuyang lakas, natatakot ako na kapantay mo na si Fulton na lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion dati. Emosyonal na napabuntong hininga si Steven. Bagamat alam niyang walang hangganan ang hinaharap ni Alvin kapag pumasok siya sa Heaven Palace, hindi sumagi sa isip niya na ang lakas ni Alvin ay tataas ng husto sa maikling panahon. Lahat ito ay salamat kay Vice Palace Master na nagbigay sa akin ng pagkakataong mag-cultivate sa spirit pool. Kung hindi, baka natalo ako ng Driscoll brothers ngayon, magalang na sabi ni Alvin na may pasasalamat. Bagamat tiyak na magagawa niyang talunin ang Driscoll brothers kahit na walang paglilinis mula sa spirit pool, ito ay dahil sa spirit pool na kaya niyang makapasok mula sa early Refined Saint stage hanggang sa tuktok ng Refined Saint stage. Dahil dito, lubos siyang nagpapasalamat kay Steven. Nang makita ni Steven kung paano hindi nakalimutan ni Alvin na siya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa spirit pool, agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa iyong likas na talento, natural lang para sa akin na bigyan ka ng pagkakataong makapasok sa spirit pool kapag pinili mong sumali sa Heaven Palace. Gayunpaman, maraming mga tao ang naunang pumasok sa spirit pool, wala ni isa man sa kanilang lakas ang tumaas ng kasing laki ng sa iyo. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Steven, ang kanyang ekspresyon ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit siya ay tumatawa sa kanyang sarili sa loob. Sa totoo lang, ang mga benepisyong ipinagkaloob sa kanya ng spirit pool ay ang tagumpay mula sa early Refined Saint stage hanggang sa tuktok ng Refined Saint stage. Dahil sa dahilan kung bakit madali niyang natalo ang Driscoll brothers, lahat iyon ay dahil sa sarili niyang Sun True Origin. Ang Sun True Origin na kasalukuyang taglay niya ay maihahambing sa True Origin of an Early Eminent Saint Stage Powerhouse. Nang matalo niya ang Driscoll brothers, nagpigil na siya sa paggamit lamang ng mga blades. Bagamat nagpigil siya, ang lakas ng isang maagang Eminent Saint Stage na powerhouse ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga Driscoll brothers. Sige, pag-usapan natin ito mamaya. Ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para pangunahan ang kompetisyon para makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone.
Matapos ngumiti ni Steven kay Alvin, malakas niyang inihayag sa mga alagad ng stage na wala pang 40 taong gulang na magtipon sa gitna ng malawak na plataporma sa tuktok. Para naman sa mga dumating upang manood, sila ay hiniling na umatras sa malayo. Napakaraming tao. Di nagtagal, napansin ni Alvin na may 40 tao ang natitira bukod kay Steven. Sa katunayan, 10 tao lang ang kasama niyang pumasok sa Heaven Palace. Sa madaling salita, ang Heaven Palace ay mayroon ng mahigit 30 disipulo sa stage ng saint na wala pang 40 taong gulang. Biglang, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Ikaw si Alvin. Pagkatapos, nakita ni Alvin ang isang binata na may ordinaryong hitsura na naglalakad palapit sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Maging pamilyar tayo sa isa't isa. Ako si Pancho Grant. Pancho Grant. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Pagdating pa lang niya sa Heaven Palace, narinig na niya ang tungkol sa taong ito. Isa siya sa 2 disipulo ng Intermediate Refined Saint stage na wala pang 40 taong gulang sa Heaven Palace. Bago lumitaw si Alvin, si Pancho at isa pang disipulo sa Intermediate Refined Saint stage na wala pang 40 taong gulang ay kilala bilang dalapol na kamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Heaven Palace. Gayunpaman, dahil sa kanyang hitsura, ang kaluwalhatian ng 2 taong ito ay nalipat kay Alvin. Kung babanggitin ang pinakamakapangyarihang tao sa mga nakababatang henerasyon sa Heaven Palace, tiyak na iisipin ng bawat alagad ng Mystical Sky Mansion si Alvin at hindi si Pancho o ang ibang tao. Alvin. Naturally, kahit na narinig na ni Alvin ang tungkol kay Pancho noon, hindi ito nangangahulugan na marami siyang alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, dahil si Pancho ang nagkusa na batiin siya, hindi magiging magalang para sa kanya na huwag pansinin siya. Dahil sa kadahilanang napangiti siya bilang tugon. Alvin, bago ka lumitaw, walang sino man ang hinahangaan ko sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Kailangan kong sabihin na talagang hinahangaan ko ang iyong likas na talento at lakas mula sa kaibuturan ng aking puso. At saka, kulang ako para maabyutin ka, emosyonal na sabi ni Pancho habang nakatingin kay Alvin. Nambobol mo ako. Mapakumbabang ngumiti si Alvin. Firms. Sa mga sandaling ito, isang ungol ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan, na sinasabayan ng tunog ng mga yabag. Lumingon si Alvin para tingnan ang pinanggalingan ng tunog. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang isang binata na nakasuot ng magandang damit na papalapit sa malayo. May 2 alagad ng Heaven Palace na sumusunod sa likuran niya. Halata namang mga alapairs niya sila. Tulad ng mga bituin na kumikislap sa paligid ng maliwanag na buwan, sila ay nag-asikaso sa kanya habang siya ay naglalakad. Medyo gwapo ang binata. Ang kanyang ilong ng lawin ay partikular na kapansin-pansin, na nagmumukha siyang mag-ara. Obvious naman na siya ang humirit kanina. Hindi nagtagal, ang magandang bihis na binata ay lumitaw sa harap ni Alvin. Tiningnan niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tumingin siya kay Alvin ng mayabang na parang si Alvin ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Intermediate Refined Saint Stage. Matapos ay activate ang kanyang Divine Eye, madaling makita ni Alvin ang cultivation base ng taong ito. Sa lahat ng nakatayo rito, bukod kina Felina at Pancho, isa lang ang nasa Intermediate Refined Saint Stage. Geoff Dalton. Sa Heaven Palace, ibinahagi ni Geoff ang parehong katanyagan kay Pancho. Siya ang isa pang Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator na hindi pa umabot sa edad na 40. Gayunpaman, hindi tulad ng ordinaryong background ni Pancho, ipinanganak si Geoff na may gintong kutsara sa kanyang bibig. Ang kanyang ama ay isa sa mga Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion habang ang kanyang lolo ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Ang 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion ay mas mababa lamang sa Mansion Master sa Mystical Sky Mansion. Tiningnan ni Geoff si Alvin ng dominanti at ngumuso habang nagtatanong sa halos patanong na tono, "Ikaw si Alvin?" Sa pagharap kay Geoff, may bakas ng pangamba sa mga mata ni Felina. Kahit na ang kanyang background ay maaaring ituring na makapangyarihan, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing kay Geoff. Isantibi ang lahat, ang lolo lang ni Geoff ang maaaring lipulin ang Tyrannic Saber Mansion.
Kung siya ay hilig na gawin iyon, tiyak na siya ay may lakas na gawin iyon kung siya ay may pasensya. Hindi mapakali si Alvin sa tanong ni Geoff. Isang beses lang siya sinulyapan ni Alvin, at hindi na siya muling tumingin sa kanya. Habang naging seryoso ang ekspresyon ni Geoff, isa sa mga disipulo ng Heaven Palace na nakatayo sa likuran niya ay malakas na nagsabi, "How dare you? Alvin, hindi mo ba narinig na kinakausap ka ng Great Young Master Geoff?" Kailan pa naglakas loob ang isang aso na sumigaw at tumahol sa harap ng may-ari nito? Tumingin si Alvin sa disipulo ng Heaven Palace nang mapanukso na naging sanhi ng pagmumula ng ekspresyon ng disipulo habang ang mga asul na ugat ay lumitaw sa kanyang noo. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil hindi siya katapat ni Alvin. "Alvin, baka baliw ka." Malamig na tiningnan ni Geoff si Alvin habang sinasabi sa isang nagbabantang tono, "Sa palagay mo ba ay maaari mong tretuhin ang iba na may paghamak dahil lang sa mayroon kang mataas na likas na talento at makapangyarihang mga kakayahan? Nasa tuktok ka lang ng Refined Saint stage. Sa tingin mo, saan ka nakatayo sa buong Mystical Sky Mansion? Ano ang silbi ng iyong mataas na likas na talento kung mamatay ka bago ka lumago ng anumang lakas?" Nang matapos ni Geoff ang kanyang pangungusap, isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang makikita sa kanyang mga mata. Ang rurok ng Refined Saint stage ay talagang wala. Gayunpaman, sa pinakakaunti, ito ay mas malakas kaysa sa iyong Intermediate Refined Saint stage, tama ba? Walang pakialam si Alvin sa harap ni Geoff. Ang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha ay naging mas maliwanag, na naging dahilan upang agad na maging malungkot ang ekspresyon ni Geoff. Siya, si Geoff, ay palaging kusa at walang pakialam sa Mystical Sky Mansion. Bago ito, mayroon bang nangahas na makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan? Magaling! Magaling! Ang mga mata ni Geoff ay kumikinang na may layuning pumatay habang nakatitig kay Alvin. "Ikaw ang una sa Mystical Sky Mansion na naglakas loob na magsalita sa akin sa ganitong paraan. Alvin, ako, si Geoff, ay maaalala ka." Nagkibit balikat si Alvin nang walang pakialam. Halatang hindi siya nag-aalala sa banta ni Geoff. Nagdulot ito ng mas lalong pagpula ng ekspresyon ni Geoff. "Alvin, masyado kang walang ingat." Sa sandaling ito, isang voice transmission ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Ito ay ang voice transmission ni Pancho. Si Geoff ay may pambihirang background. Maraming mga powerhouse sa Mystical Sky Ranking ang kailangan pang ang pabor sa kanya. Bukod dito, ang kanyang ama ay isa sa mga Vice Mansion Masters na may ilang mga eminent Saint Stage disciples. Kung tungkol sa kanyang lolo, isa siya sa 2 guardian sa Mystical Sky Mansion. Karamihan sa kanyang lolo ay Elders disciples sa Sky. Nang matapos ni Pancho ang kanyang pangungusap, napuno ng pangamba ang kanyang tono. Bagamat hindi siya mas mababa kay Geoff tungkol sa lakas, dahil sa background ni Geoff, wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang ulo sa kanyang harapan. Hindi siya nangahas na saktan si Geoff. "Salamat sa iyong paalala, ngunit alam ko na ang lahat ng ito," sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. "Alam mo na." Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagulat si Pancho. Naisip niya na walang ingat ang pagtrato ni Alvin kay Geoff dahil hindi niya alam ang background ni Geoff. Hindi niya inaasahan na alam na ni Alvin ang tungkol sa background ni Geoff bago ito. Alam na niya ang tungkol sa background ni Geoff, ngunit naglakas loob pa rin siyang tretuhin si Geoff sa ganitong paraan. Anong uri ng suporta ang mayroon siya? Don't tell me base lang ito sa napakapangit niyang kakayahan mag-isa. Napaisip si Pancho habang umiiling. Inamin niya na si Alvin ay may napakataas na likas na talento, ngunit hindi ito nangangahulugan na makakalaban niya si Geoff. 1749. Sa Mystical Sky Mansion, ang Mansion Master ay hindi nagpakasal at nakakuha lamang ng isang direktang disipulo. Gayunpaman, ang disipulo ay namatay. Mula noon, hindi na tinanggap ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ang sinuman bilang kanyang disipulo. Dahil dito, si Geoff ay maaaring ituring na may pinakamataas na posisyon sa ikalawang henerasyon ng Mystical Sky Mansion. Ito ay dahil ang kanyang lolo ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga sa Mystical Sky Mansion habang ang kanyang ama ay isa sa iilang Vice Mansion Master sa Mystical Sky Mansion.
Maliban sa mga junior na nasa ibaba mismo ng utos ng Mansion Master, sino pa ang may matayog na posisyon sa Mystical Sky Mansion na tulad niya? How? Di nagtagal, natuklasan ni Pancho na nahaharap sa alitan sa pagitan nina Alvin at Geoff, hindi lamang si Paul kundi maging si Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace, ay may kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para bang hindi sila nag-aalala tungkol kay Alvin. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanya. Sa pagkakaalam niya, medyo maganda ang relasyon ni Paul kay Alvin. Gayunpaman, bakit hindi sila nag-alala kay Alvin? Hindi kaya iniisip nila na walang mangyayari kay Alvin kahit na may alitan siya kay Geoff. Nadurog ang puso ni Pancho nang maisip niya ito. Huwag mong sabihin sa akin. Maya-maya, isang nakakagulat na dahilan ang lumitaw sa kanyang isipan, kung mayroong sino mang disipulo na hindi kailangang matakot kay Geoff sa Mystical Sky Mansion, iyon ay ang mga may suporta ng Mansion Master. Huwag sabihin sa akin na ang Mansion Master ay may gusto kay Alvin. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Pancho nang maisip niya ito. Ang kanilang Mansion Master ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Mystical Sky Mansion. Napakabigat ng kanyang mga salita, at siya ang pinakamatayog na tao sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, tumigil siya sa pagtanggap ng mga alagad dahil sa pagkamatay ng kanyang dating alagad. Sinabi ng ilan na natatakot siya sa pagkamatay ng kanyang pangalawang alagad. Ang sabi ng ilan ay naghihintay lamang siya ng isang binata na ang likas na talento ay katumbas ng dati niyang alagad. Sa pagkakaalam niya, ang dating disipulo ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay lampas lamang sa edad na 20, ngunit ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa pristine saint stage. Kung bibigyan pa siya ng isa pang 10 taon, maaaring hindi siya tiyak na makakalagpas sa rurok ng Refined Saint Stage, ngunit tiyak na hindi problema para sa kanya na makapasok sa Mastery Refined Saint Stage. Ang likas na talento ni Alvin ay dapat na mas mataas kaysa sa dating disipulo ni Lord Mansion Master. Mula sa kalmado ni Lord Vice Palace Master at Senior Brother Paul, sa palagay ko ay may dapat silang malaman. Malamang alam nilang nagustuhan ni Lord Mansion Master si Alvin batay sa kanyang likas na talento at gustong kunin siya bilang kanyang direktang disipulo. Sa sandaling ito, kahit si Pancho ay hindi na malaya na nahulaan niya ang katotohanan. Sa tingin ko dapat malaman ni Alvin na malapit na siyang maging direktang disipulo ng Mansion Master. Dahil dito, naglakas loob siyang pretuhin si Geoff sa ganoong paraan, naisip ni Pancho sa kanyang sarili nang mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya nakaramdam ng pag-aalala para sa kanya kapag naiisip niya ito. Kung alam ni Steven at ng kanyang disipulo kung ano ang tumatakbo sa isip ni Pancho, magugulat sila kung gaano ito katumpak. Sa kabilang banda, kung alam ni Alvin ang tungkol sa iniisip ni Pancho, mapapangiti lang siya dahil wala siyang balak na maging disipulo ng Mansion Master. Dati, wala siyang master sa Cloud Continent dahil sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Hindi maraming tao ang kwalipikadong maging Panginoon niya dahil doon. Nang dumating siya sa Dao Martial Saintland, dahil sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, siya ang naging kahalili ng Sword Saint Berting na hindi pa niya nakilala. Dahil sa katotohanan na marami siyang natamo mula sa Sovereign Heart Sword, itinuring din ni Alvin si Berting bilang kanyang sariling master. Sa kanyang puso, mayroon lamang lugar para sa isang master. Dahil dito, kahit na hinanap siya ng Mansion Master ng personal para tanggapin siya bilang direktang disipulo, tatanggihan niya ito dahil mayroon na siyang master. Mapalad na walang sino mang dumalo ang nakakaalam ng iniisip ni Alvin. Kung hindi, pira-piraso na siya. Sa mga dumalo, mayroon bang hindi gustong maging direktang disipulo ng Panginoong Mansion Master? Napakalakas ng loob ni Alvin na magkaroon ng ganoong pag-iisip. Gusto niya talagang tanggihan ang Lord Mansion Master kung hihilingin niya sa kanya na maging direktang disipulo niya. Bagamat apat na po lamang ang nakasaksi sa pagtatalo sa pagitan nina Alvin at Geoff, bawat isa sa kanila ay tumingin kay Alvin na may bakas ng awa sa kanilang mga mata dahil hindi nila akalaing mananalo si Alvin laban kay Geoff. Sa Mystical Sky Mansion, partikular sa Heaven Palace, sikat si Geoff sa kanyang posisyon. Maging ang Palace Master of Heaven Palace ay kailangang magbigay ng mukha kay Geoff dahil sa kanyang ama at lolo pagdating sa mga usapin tungkol kay Geoff.
Sa kanilang mga mata, si Alvin ay isang disipulo ng Heaven Palace na may mataas na likas na talento, ngunit hindi pa siya lumaki sa kanyang buong potensyal. Siya ay isang taong hindi kayang makipagkompetensya kay Joff. Maraming mga bantog na alagad ng stage ang darating para maghanap ng gulo kay Alvin sa pamamagitan lamang ng ilang casual na salita mula kay Joff. Marahil ang impluwensya lamang ni Joff ay napakalimitado. Gayunpaman, ang kanyang ama ay isa sa mga Vice Mansion Masters, at ang kanyang lolo ay isa sa 2 tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Parehong maraming makapangyarihang alagad ang kanyang ama at lolo. Nang umalis si Joff sa malayo sa kanyang galit, ang voice transmission ni Felina ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Masyado kang walang ingat. Si Joff ay hindi isang ordinaryong disipulo ng Heaven Palace. Baka sa tono niya ang pag-aalala. Nakaramdam si Alvin ng init sa kanyang puso nang mapansin niya ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang asarin siya. Ano? Ang ating dakilang Young Miss Wang ay may takot sa isang tao. Kung ito ay karaniwan, si Felina ay sasagutin ng husto. Gayunpaman, hindi lang niya ginawa iyon, ngunit sinabi pa niya, alam kong hindi ka natatakot kay Joff, at hindi siya kapareha para sa iyo. Ngunit ang kanyang ama at lolo ay hindi ordinaryong tao. Kung magsanib puwersa sila, bukod sa Mansion Master at sa iba pang tagapangalaga, walang sino man sa Mystical Sky Mansion ang makakapantay sa kanila. Nang makita ni Alvin kung gaano nag-aalala si Felina, hindi na niya ito tinukso at direktang sinabi sa kanya, alam ko kung sino ang kanyang ama at lolo. Kung gayon, kanina, bakit ka? Natahimik si Felina nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ano sa tingin mo ang dapat kong ginawa noon? Yumuko sa harap niya. Nakangiting umiling si Alvin. Para bang wala siyang pakialam sa nangyari kanina. Sa totoo lang, hindi talaga siya naabala sa nangyari kanina. Si Joff ay walang iba kundi isang walang kabuluhan na sinamantala ang kanyang malalakas na koneksyon para mangaapi ng iba. Bakit siya, Alvin, dapat matakot sa kanya? Hindi dahil sa hindi sumagi sa isip niya na malamang na maghanap si Joff ng ibang tao sa Eminent Saint Stage para turuan siya ng leksyon. Marahil, maaaring subukang tulungan siya ng ilang powerhouse sa Divine Saint Stage, ngunit hindi nila ito gagawin sa direktang paraan dahil masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Kung ang isang powerhouse sa yugtong iyon ay umatake sa kanya ng bukas, mag-iimbito lamang siya ng tsismis sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, ang iba pang matataas na opisyal sa Mystical Sky Mansion, kabilang ang Mansion Master, ay hindi maaaring pumikit sa bagay na iyon. Para naman sa mga Eminent Saint Stage na powerhouse na iyon, hindi niya inisip na akitin sila sa ilang liblib na lugar kung talagang galit sila sa kanya. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang Jasper Celestial Sword para patayin sila. Sa kanyang kasalukuyang kahusayan, mahigit 70% ang tiwala ni Alvin na kaya niyang patayin ang mga Eminent Saint Stage powerhouse sa tulong ng kanyang Jasper Celestial Sword. Kasama dito ang karamihan sa mga powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint Stage din. Nagtataka talaga ako kung bakit napakadaring niya. Isa sa mga Vice Mansion Masters at Guardian ng Mystical Sky Mansion ang pinag-uusapan natin. Lalong hindi nakaimik si Felina nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Alvin. Huwag mong sabihin sa akin na sa palagay mo ay personal na maghihiganti ang kanyang ama at lolo para sa kanya at sasalakayin ako. Walang pakialam na tanong ni Alvin. Kailangan pa ba ng kanyang ama at lolo na personal na maghiganti para sa kanya? Marami sa mga disipulo sa ilalim ng kanyang ama ay mga Eminent Saint Stage disciples sa Mystical Sky Rankang. Kahit sino sa kanila ay higit pa sa iyong kaya. Sumagot muli si Felina. Natural, hindi niya sasabihin ang ganoong bagay kung alam niya kung ano ang iniisip ni Alvin. Nasaktan ni Alvin si Joff. Masyado siyang walang ingat, di ba? Joff ang pinag-uusapan natin. Malamang dahil hindi niya alam ang background ni Joff. Kung hindi, kahit isa siyang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage at ang pinakamakapangyarihang tao sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion, hindi siya magiging walang ingat. Tama. Sa palagay ko ay wala akong narinig na sino mang nananakit kay Joff sa ganoong paraan. Napahamak si Alvin. Ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na umatras sa malayo ay nalaman din ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Alvin at Joff.
Pawisan silang lahat sa ngalan ni Alvin. Sa kanilang opinyon, ang kinalabasan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Alvin at Geoff ay walang pinagkaiba sa isang mantis na sinusubukang pigilan ang isang kalisya na ang mantis ay si Alvin. Kung si Geoff lang, marahil, iba na ang sitwasyon. Gayunpaman, ang problema ay hindi nag-iisa si Geoff. Mayroon siyang malaking web ng mga koneksyon sa likod niya. Maraming makapangyarihang powerhouse sa Mystical Sky Mansion sa kanyang mga koneksyon. Bukod sa hindi mabilang na Eminent Saint Stage powerhouses, marami pang powerhouse sa Divine Saint Stage. Marahil, simula pa lang ito ng hindi pagkakaunawaan nina Geoff at Alvin. Gayunpaman, sa mga taong naruroon sa eksena, mas interesado sila sa kompetisyon para makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone na gaganapin sa Heaven Palace. Ang dahilan kung bakit sila dumating ngayon ay para sa kompetisyon na makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone kung tutuusin. Sa sandaling ito, si Steven, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace ay nag-anunsyo, ngayon, ang bawat disipulo ng Heaven Palace na kwalipikadong pumasok sa St. Martial Secret Zone ay umangat sa aking antas. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, malinaw na narinig ito ng lahat, kabilang si Alvin. Sabay-sabay, higit sa 40 mga disipulo ng Heaven Palace na umaangkop sa pamantayan ay bumangon sa ere ng sunod-sunod sa antas ni Steven. Nadurog ang puso ni Alvin nang harapin ang eksenang ito. Baka sa mukha niya ang pagkalito. Mukhang pamilyar ang eksenang ito. Ang voice transmission ni Felina ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Hindi mo ba naisip na ang eksenang ito ay katulad ng una nating pinagdaanan sa pagpasok sa Mystical Sky Mansion? Huwag mong sabihin sa akin na ang kompetisyon ngayon ay magiging katulad ng nakaraang panahon. Bago natapos ni Alvin ang kanyang mga salita, si Steven ay nakaakyat na sa mas mataas na lugar. Inanunsyo niya sa isang napapanahong paraan, handa na ba kayong lahat? Pipilitin ko kayong lahat sa lalong madaling panahon. Babawiin ko lang ang panggigipit kapag nananatili ang 10 tao sa kapareho kong antas. Tulad ng inaasahan ko. Ngumiti si Alvin ng mapait. Katulad nga ng nahulaan niya. Ang pagsubok ay katulad ng dati. 1750. Bagamat simple at walang awa ang pressure test, kailangang aminin na ito ay isang napakahusay na pagsubok na may hindi maikakaila na resulta. Nang makita ni Alvin at ng iba pang mga disipulo ng Heaven Palace si Steven, ang Vice Palace Master of Heaven Palace ay umakyat sa langit. Ang ilan sa mga natitirang tao ay may matinding ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pinapakilos nila ang true origin sa kanilang mga katawan upang takpan ang ibabaw ng kanilang mga katawan. Naghahanda silang tiisin ang pressure na lalabas anumang oras ngayon. Maya-maya, dumating na ang pressure. Sa simula, hindi mabigat ang pressure. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ito ay naging mas matindi. Habang unti-unting tumataas ang pressure, kitang-kita ng mga manunood mula sa malayo na sa 40 higit sa mga tao sa kalangitan, marami sa kanilang mga mukha ang nagsimulang mamula na para bang nilalabanan nila ang matinding pressure. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog mula sa langit ang mga namumula na ang mukha dahil sa pressure. Nangangahulugan din ito na nawalan sila ng pagkakataong makapasok sa St. Martial Secret Zone. 5 tao ang naalis sa unang alon. Ngayong naalis na ang 5 tao, natural, pinilit nito ang natitirang mga disipulo ng Heaven Palace na nasa ibaba ng Refined Saint Stage tulad nina Joros at Finch. Bawat isa sa kanila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nilalabanan nila ang patuloy na pagtaas ng presyon ng buong lakas. Para naman sa mga disipulo ng Heaven Palace na nasa Refined Saint Stage tulad nina Alvin, Felina, Pancho, at Geoff, sila ay umaaligid sa ere na parang hindi sila apektado ng pressure. Dahil sila ay nasa Refined Saint Stage, ang lakas ng iba ay malayong maihahambing sa kanila. Hindi nila naramdaman ang pressure tulad ng naramdaman ng iba. Ng iba ngayon. Ang mga mukha ng maraming disipulo sa ibaba ng Refined Saint Stage, kabilang si Finch, ay nagsimulang mamula rin. Namuo pa ang pawi sa ilang noo habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Maliwanag na hindi na nila kayang magtiis pa. Whoosh! Di nagtagal, hindi na nakayanan ng isa pang alagad ng Heaven Palace ang pressure at nahulog mula sa langit.
Natural, nangangahulugan ito na naalis na siya at nawala ng pagkakataong makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Itong Finch. Madaling lumipad sa ere si Alvin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa isang grupo ng mga alagad ng pristine Saint Stage Heaven Palace. Sa huli, dama po ito sa Finch. Sumimangot si Alvin. Sa isang sulyap lang, masasabi niyang hindi masyadong promising ang sitwasyon ni Finch. Malamang na ma-disqualify siya sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, ang boses ni Felina ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Maliwanag na napansin din niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Finch. Mukhang wala siyang swerte na tamasahin ang iyong mabuting hangarin. Tumango si Alvin at likas na tumingin kay Joros. Siya ay nasa tuktok ng pristine Saint Stage pagkatapos ng lahat kaya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay higit na mas mahusay kumpara kay Finch na nasa Mastery Pristine Saint Stage. Bukod dito, siya ay mas mahusay kaysa sa marami sa mga alagad ng palasyo ng langit sa tuktok ng pristine Saint Stage din. Dapat makapasa si Joros sa kompetisyong ito. Muling umalangaw-ngaw sa tenga ni Alvin ang boses ni Felina. Maliwanag na nasuri din niya ang sitwasyon ni Joros pagkatapos niyang tingnan si Finch. Oo, sagot ni Alvin. Kahit na hindi sabihin sa kanya ni Felina, nakikita na niya ito sa kanyang sarili. Naisip niya sa sarili, mukhang ngayon lang ako makakaganti kay Elder Lantern. Para naman kay Vice Mansion Master Ren, maibabalik ko na lang sa susunod kung may pagkakataon. Ang Elder Lantern na binanggit ni Alvin ay walang iba kundi si Godric Lantern, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion. Para naman kay Vice Mansion Master Ren, si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Silang dalawa ang mga moderator para sa Rising Sky Ranking Battle at malaki ang naitulong ni Alvin sa Rising Sky Ranking Battle. Siya, sa orihinal, ay may intensyon na sumali sa isa sa kanilang mga puwersa upang ibalik ang kanilang mga pabor. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya nang umalis siya sa Nimble Valley para hintayin sina Zadek at Godric, hindi niya sinasadyang nalaman ang tungkol sa Mystical Sky Mansion na nagre-recruit ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Dahil dito, desidido siyang tumayo sa kanilang dalawa. Nakonsensya siya tungkol dito at gusto niyang humanap ng pagkakataong mabayaran sila. Tila magandang pagkakataon ng St. Marshall Secret Zone ng Mystical Sky Mansion para mabayaran niya sila. Sa kasamaang palad para mabayaran sila sa St. Marshall Secret Zone, kakailanganin din niya ang tulong nila. Maliwanag na imposible para kay Finch mula sa Sky Hurdle Mansion na makakuha ng pwesto sa pagpasok sa St. Marshall Secret Zone. Walang magagawa si Alvin tungkol dito kahit na gusto niyang tumulong. Tulad ng hinulaan nila ni Felina, agad na naalis si Finch. Matapos maalis si Finch, tumingin siya kay Alvin na malungkot na lumipad sa langit at huminga ng malalim. Alam niyang nawalan siya ng magandang pagkakataon. Magagawa niyang makipagtulungan kay Alvin kung makakakuha siya ng pwesto para makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Sa tulong ni Alvin, tiyak na mauunawaan niya ang isang mataas na grado na Divine Ability Relic sa loob ng St. Marshall Secret Zone. Gayunpaman, nabigo siyang makakuha ng pwesto sa pagpasok sa St. Marshall Secret Zone. Siya ay nakatadhana na walang kapalaran kasama ang Divine Ability Relic sa loob ng St. Marshall Secret Zone. Talagang may malaking biro ang Diyos sa akin. Nakabitin siya ng cookie sa harap ko, pero napagtanto ko lang na hindi nakakain kapag gusto kong kainin ito. Ito ang kasalukuyang nararamdaman ni Finch. Gayunpaman, dahil si Finch ay handa na sa pag-iisip na maalis sa simula, hindi siya masyadong nalungkot. Panghihinayang lang ang naramdaman niya. Pagkatapos niyang umatras sa isang tabi, tumingin siya kay Joros na nanginginig pa rin sa langit. Kung tutuusin kung gaano kagaan ang hitsura ni Joros, sigurado akong hindi siya mahihirapang makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Nakakainggit. Naiisip ko na lang ang mga benepisyong aanihin niya sa pamamagitan ng pagsunod kina Alvin at Felina sa St. Marshall Secret Zone. Ang mga mata ni Finch ay parang magpapaputok nang maisip niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga bakas ng inggit at selos. Naniniwala siyang tiyak na mauunawaan ni Joros ang isang mataas na antas ng Divine Ability Relic sa ilalim ng pangangalaga ni Alvin. Napakawalang silbi.
Nang makita ni Felina na inalis si Finch, hindi niya maiwasang magmura kahit na alam niya mangyayari ito. Hindi na nagulat si Alvin dahil sanay na siya sa panig na ito ng Great Young Miss Wang. Finch, naalala ko na may isa pang tao mula sa iyong Sky Hurdle Mansion na nakapasok sa Mystical Sky Mansion. Ang isa ay parang nasa Mastery Pristine Saint Stage. Sa pagitan mo at sa kanya, sino ang mas malakas? Mukhang nakapunta na siya sa Mystical Palace sa huli, sa tingin mo ba may pagkakataon siyang makapasok sa St. Marshall Secret Zone? Bagamat binalak ni Alvin na ibalik ang pabor ni Zadek sa ibang pagkakataon, mas mabuti pa rin kung mabayaran niya ito ng mas maaga sa St. Marshall Secret Zone. Makakaalis din ito ng malaking pasanin sa kanya. Matapos maalis si Finch, naalala niya na may dalang dalawang lalaki si Zadek nang dumating siya sa Mystical Sky Mansion. Ang ibang tao ay nasa Mastery Pristine Saint Stage din. Ang lakas niya ay mas mababa ng bahagya sa akin. Hindi rin ako sigurado kung makakakuha siya ng pwesto para makapasok sa St. Marshall Secret Zone sa kompetisyon Mystical Palace. Magkagayunman, naniniwala akong mas malaki ang tsansa niya kaysa sa akin kahit na ang mga pwesto na ibinigay sa Mystical Palace ay hindi kasing dami ng Heaven Palace noong narinig niya ang kompetisyon sa pamamagitan ng transmission na si Finchef. Tanong ni Tian. Medyo maasim ang tono niya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Noong panahong iyon, sumali siya sa Heaven Palace dahil pinili siya ni Steven, ang Vice Palace Master of Heaven Palace. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumili kung saan siya pupunta dahil hindi siya si Alvin o si Felina. Kung maaari siyang pumili, tiyak na hindi niya pipiliin ang Heaven Palace. Sabi nga sa kasabihan, mas mabuti pang maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Mabuti naman. Kung sakaling makilala ko siya sa St. Marshall Secret Zone, gagawin ko ang lahat para tulungan siya, sabi ni Alvin sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Salamat. Nang marinig ni Finch ang kanyang mga salita, agad niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtanong, Alvin, posible bang sabihin mo sa akin kung bakit mo kami tinutulungan? Narinig kong sinabi ni Joros na binabayaran mo ang mga pabor ng aming mga nakatatanda. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pabor? Strictly speaking, hindi ako ang may utang sa senior mo. Kaibigan ko to. Noon, dahil sa ilang kagyat na bagay, pinatayo niya ang senior mo. Dahil doon, nagigilty siya dito. Kalahating taon na ang nakalipas, nakapasok na siya sa Eminent Saint Stage at umalis sa Lower Province. Bago niya ako bumalik sa Upper Chance para tulungan mo siya, sinabi niya sa akin na tulungan mo siya sa senior. Sagot ni Alvin. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang mga salita para kumbansihin si Finch, ang disipulo mula sa Sky Hurdle Mansion, at si Joros, ang disipulo mula sa Raging Wave Mansion, na siya ay may malapit na relasyon kay Photon, ang pinakamalakas na tao sa Rising Sky Ranking. Pagkatapos ng lahat, ang Rising Sky Ranking Battle na iyon ay pinangunahan ng Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion at ng Second Elder ng Raging Wave Mansion. Malamang na inilarawan nila ang mga diskarte na ipinakita ni Photon dati sa kanilang mga junior na walang nawawalang anumang detalye. Malinaw na kasama dito ang Sun True Origin at ang maliwanag na parang teritoryo ng araw. Dahil dito, sinamantala niya ang pagkakataon at ipinahiwatig na kaibigan niya si Photon. Tama ako. Talagang konektado ka kay Photon. Sa wakas ay nagawang kumpirmahin ni Finch ang kanyang hinala, ngunit isang bakas ng pagkalito ang maririnig din sa kanyang boses. Kanina, sinabi mo na nakalusot si Photon sa Eminent Saint Stage kalahating taon na ang nakalipas. Bahagyang nanginginig ang boses niya nang itanong niya. Si Photon ay hindi pa umabot sa edad na 40, ngunit nakalusot na siya sa Eminent Saint Stage. Masyadong kulang ang likas na talento ni Finch kumpara sa isang tulad niyan. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanya. Oo. Tumango si Alvin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang relasyon mo kay Photon? Bakit pareho ang iyong true origins and territories? Hindi naiwasang magtanong ni Finch. Ito rin ang tanong na higit na bumabagabag sa kanya. Mahigpit na pagsasalita, maaari siyang ituring bilang aking nakatatandang kapatid, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, ang aming guro ay isang taga Dao Marshall Saint Land.
Maraming taon na ang nakalilipas, pumunta siya sa Lower Province upang manirahan sa pag-iisa at kinuha ako at si Fulton bilang kanyang mga disipulo. Pareho kaming magkasama mula pa noong bata pa kami, at nilinang namin ang parehong pamamaraan ng pagtatanim. Sa wakas, maging ang mga teritoryong pinagkadalubhasaan namin ay halos magkapareho. Ang iyong master ay dapat na isang powerhouse mula sa Upper Province ng Dow Marshall St. Land, naiinggit na sabi ni Finch. Marahil. Ngunit nakapunta na siya sa Upper Province 10 taon na ang nakakaraan. Maging ang dalawa sa amin ay kailangang umasa sa aming lakas upang makapasok sa Eminent Saint Stage at mahanap siya sa Upper Province, sagot ni Alvin. Mula sa simula hanggang sa wakas, wala man lang bahid sa kwento ni Alvin. Napakakumbinsi nito kaya hindi siya pinagdudahan ni Finch. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.